Ngayong araw ay umakyat kami sa bundok. Isang pag-akyat na nag-iwan sa amin ng isang matinding alaala na hindi malilimutan. Alaala na nagturo sa amin ng isang matinding leksyon at nagturo sa amin huwag ipagpatuloy ang pag-akyat na ito. Isang alaalang hindi malilimutan at isang alaala na nagbigay sa amin ng matinding kaba. At bago nga mangyaring lahat ng kaganapan na yon, ako nga pala si Carlo at samahan niyo ako sa ating daan patungo sa ating adventure ngayong araw. At kung hindi ka pa nakafollow, pakifollow naman ang aking Facebook page at like. So ngayong araw nga ay araw ng Merkules at pagdesisyonan naming umakyat sa bundok. At ang unang kaganapan nga ay bumiyahe muna kami ng higit isang oras papunta sa bundok. At apat kaming magkakasama sa adventure na to at halos lahat ng mga kasama ko ay classmate ko dati nung ako ay nag-aaral pa. Pagkatapos na ng kalahating oras na biyahe ay nag-decide muna kaming mag-refill ng gas. Ito yung kasama ko si Jay, si Mona, si Kenny at syempre yours truly. At nagpatuloy nga yung aming biyahe ng another 30 minutes para makarating sa site na aming aakyatin. Fast forward at nandito na kami sa site ay mag-prepare na ng aming mga dadalhin mga gear. At habang nga nag-prepare kami ng mga gamit na aming dadalhin ay umulan. At dahil nga prepared tayo, meron ako dala ditong kapote o poncho ang tawag nila dito. At nabuka ako ditong katawa-tawang penguin. At dahil nga waterproof itong kapoteng dala ko, ni-rain test ko muna ito bago kami magsimula. Ito na, approved! At nagsimula na nga kami umakyat dito sa bundok. Unang turn nga ay wrong turn agad. Pagkatapos nga ng maling turn ay bumalik kami sa trail na dapat dun kami dadaan. At dito nga ang unang pagsubok na nangyari sa aming kasamang si Jane, kung saan ay na-delay kami dito dahil hindi siya marunong tumawid ng ilog. Sa kadahilan na nga wala daw ito sa Korea. At kinakailangan pa namin siyang tulungan dito dahil daw baka malunod siya o maanod sa ganito kaliit na ilog. O diba? Special. At pagkatapos nga ng hindi pagkalunod at pagkaanod ng aming Koreanong kasama ay nag-continue kami sa trail. At dito nga ay natanaw ko ang napakaganda at napakalinis na ilog sa tabi lang ng trail. Hindi ko nga mapigilan yung sarili ko na bumaba at ramdamin ang napaka-cold na tubig. Ito nga, napakalinis talaga. At sa makikita nyo sa video, kahit na umuulan ay napakalinis po ng tubig. Pagkatapos nga ng pagbibideo ko ay dali-dali na akong bumalik sa trail dahil nga iniwan ako ng mga kasama ko. Sabi nila, bilisan mo dyan at malayo-layo pa yung ating lalakarin. Sabi ko naman ay minsan lang to mangyari, so hayaan nyo na ako at ako'y susunod din. At nagpatuloy kami sa paglalakad at ramdam na ramdam mo talaga ang napakalamig na simoy ng hangin at preskong presko dahil nga umuulan pa ay dumagdag ng lalo ang lamig sa kapaligiran. At syempre, nagiging maingat din kami dahil nga madami ditong mga hayop at mga insektong hindi namin kilala at hindi pa namin nakikita sa buong buhay namin. Meron din ditong mga ahas na venomous at mga hayop na hindi pa namin nakikita sa buong buhay namin. Kaya nga kaunting paalala, pag kayo'y mag-hike ay maging maingat din sa sarili at sa mga hayop. Respeto natin ang kanilang habitat at wag natin itong sirain. Gayun din, pangalagaan natin sila dahil part nga naman sila ng ecosystem at napaka-importante ng role nila dito. Pangalagaan natin ang inang kalikasan dahil nga ito nagbibigay sa atin ng oxygen at para makita at maabutan din ng susunod na henerasyon ang nakamamanghang inang kalikasan. At dito nga sa part na to ay pakikita ko sa inyo ang stinging plant. Ito yung stinging plant. Maraming mga ganitong halaman dito sa Australia kaya maging maingat at iwasan itong dumikit sa iyong katawan dahil nga ito'y napakakate kapag dumikit. At sa part na ito ay nag-timelapse nga ako dito dahil nga higit sa 2 oras na kaming naglalakad paakyat sa bundok at hindi na namin namamalayan ng oras. At shoutout din nga pala sa mga bago kong followers. Rose Pabili, Lovely Rose Tangog, Jennifer Argao,
Dennis M. at Jovan C. Maraming salamat sa pag-follow. At kung nakaabot ka sa part na ito sa panunood, maraming salamat sa iyo. Baka pwede kang mag-leave ng comment kung taga saan ka para malaman ko naman kung saan nakaabot ang video ito. Maraming salamat. At dito na sa part na to, dito na napansin namin ang hindi inaasahang pangyayari. Matapos sa ilang oras na paglalakad, napansin ng aking kasamang si Kenny na meron palang nakadikit na linta o alimatok sa kanyang paa. At ito ang mga nangyari. Napakaraming alimatok o lintang bukid ang aming nadatnan dito sa hike na to. Kaya dali-dali kaming umaksyon kaagad. Kinuha namin lahat ng mga alimatok na nakadikit na sa aming mga paa at sa aming mga sapatos. At buti na lang at meron kaming gamot at first aid kit para sa mga ganitong klaseng pangyayari. Kaya nga dali-dali ko itong kinuha sa aking bag at binigay sa aking mga kasama para makapag-apply ng gamot at para maiwasan ang linta na dumikit sa aming mga paa. Napakamalaking bagay naman talaga ang maging preparado sa lahat ng sitwasyon. Lalo na kapag tayo umakyat sa bundok, ugaliing magdala palagi ng first aid kit at kung anumang klase ng gamot para sa mga itong sitwasyon. At pagkatapos nga ng pangyayaring iyon, ay nag-decide na kaming bumalik na lang dahil nga napakadami talagang linta o alimatok doon. Safety first na din, ika nga nila. So kailangan palaging unahin ang safety kahit na anong mangyari. Fast forward nga, matapos ng ilang oras ng paglalakad pabalik ay nandito na kami. At ito nga nangyayari sa paa ng aming kasamang Koreano at sa paa ni Kenny. Nilinisan namin ito at pinagyan ng paunang lunas para maiwasan ang pagdurugo. At kumain muna kami bago umuwi. Habang kumakain nga kami ay pinagsasabihan namin ng mga taong pupunta sa trail ngayon na mag-ingat dahil nga marami ng linta at para na rin makaiwas sa posibleng periglong dulot ng linta. At napakadelikado nga naman ito pag napunta sa iyong mata o sa mga masiselang bahagi ng iyong katawan. Naway magsilbing aral sa mga tao ang videong ito. Maraming salamat po sa pagpapanood sa akin at palaging mag-ingat kapag ikaw merong adventure na gagawin. At dito na tatapos ang ating video. See you on my next vlog. Bye bye!